4 na araw nang nakalipas, hirap na hirap pa rin akong makahanap ng bahay na mauupahan natin. Siguro, kailangan natin makipagsapalaran sa Maynila. Saan naman tayo titira doon? May 5,000 pesos na lang tayong natitira sa pera natin. Ubus na ang luha ko, Nay. Wala na akong mailuluha pa. Dito sa ilalim ng tulay sa probinsya, walang pagkukunan ng pera, walang pwedeng hanap buhay. Mas mainam siguro kahit sa ilalim tayo ng tulay manirahan sa Maynila. Doon maraming pwedeng hanap buhay, pwede kang tindera sa palengke, maglaba, magbakal bote. Basta hindi masama, wala akong problema. Ang tanong, Nay, kasya ba yung 5,000 na pamasahe papuntang Maynila? Sasakay pa tayo ng barko. Kailangan natin ng pangkain. Eto anak, ang wedding ring namin ng inyong ama. Siguro malaking tulong ito para makabili tayo ng gatas, pamasahe sa barko at pagkain natin sa pang-araw-araw. Malaking tulong yan. Alam kong mabigat sa loob nyo dahil saksi sa sumpaan nyo ni tatay yan. Pero maiintindihan niya ni tatay. Pasensahan nyo ako, lahat kayo ay hindi muna makakapag-aral ha? Gawa muna tayo ng matibay na pundasyon sa Maynila. Wala pong problema sa amin, ina. Maghahanap buhay muna po ako. Ako po ang magtitinda ng sampagita. Ako naman po, ina, magbabakal bote. Huwag na po kayong malungkot. Basta tulong-tulong at sama-sama tayo, mahirap man, magiging masaya tayo, Nay. Tandaan niyo po yan. Maraming salamat sa pagpapalakas ng loob, mga anak. Hulog kayo ng langit sa akin. Ma'am, ibebenta ko po itong 2 singsing na wedding ring namin mag-asawa. Magkano po ba aabutin? Teka, si Bella yata yun ah. Yung asawa ni Carding, yung nasuwag ng kalabaw kababata ako yun at napakabuting kaibigan. Lalabasin ko siya. O sige po, sandali lang po ha. Tatawagin ko lang ang aking boss para masuri ang inyong ginto. Bella, ikaw ba yan? Dolpo, ikaw nga nabalitaan mo ba yung nangyari sa kababata mo? Wala na si Carding. Oo, nabalitaan ko yun, nakikiramay ako. Sa'yo na yung singsing nyo ni Carding, wag mo nang ibenta. Eto, 5,000 pesos. Yan na lang natitirang alaala ni Carding sa'yo. Maraming salamat, hindi ko tatanggihan yan. Kailangan namin ng pera ngayon. Pagpalain ka. Alis na ako, Dolpo. Hinihintay na ako ng aking mga anak. Salamat uli. Mag-iingat kayo. Napakabuting tao ni Carding. Siya ang gumising sa akin nung panahong nalulung ako sa droga at sugal. Heto na po tayo. Napakabait naman ng Dolfo, na kaibigan ni Tatay Carding. Binigyan kayo ng pera at nasa inyo pang singsing. Oo nga eh, mabait kasi ang iyong itay. Kaya siguro binabalik lang ng ibang taong nakaka-appreciate sa kanya. Katulad ni Dolfo, di ba? Tama ka dyan, inay. Saksi ako sa kabutihang loob ng aking itay. Siya ang the best tatay para sa akin. Magpahinga na kayo, malayo-layo pa ang ating biyahe. Sige na, gigisingin ko kayo pagkainan na. Grabe ang pagod ng mga anak ko. Makakarating din tayo, mga anak. Tiis-tiis lang. Akin na yung bag mo! Magnanakaw! Magnanakaw! Ma'am, okay lang po kayo? Hinablot po ang bag ko ng lalaki. Tulungan niyo po ako. Pwede mo po habulin para sa akin. Kasi mahalaga po yung mga nakalagay doon. Sige, hahabulin ko. Hindi mo matatakasan yan, lalo ka lang mapapasama. Bakit mo nagawa yan? Dapat hindi ganyan ang solusyon mo sa problema mo. Pasensya na po, ma'am. May sakit po ang anak ko, kailangan ko siyang dalhin sa ospital. Kailangan ko ng pera pang gamot. Naririnig ko na ang sirena ng mga pulis, huminto ka na at sumuko. Huwag ka nang magmatigas pa, lalo ka lang mamomoroblema. Hubag ka ng tumako! Ibigay mo sa akin yan! Maawang ka sa taong ninakala mo! Sir, nagnakaw po siya. Hinablot niya ang bag na to. Hinabol ko lang po siya at kinuha ang bag. Kaso masama yata yung laglag niya. Hindi yan totoong dugo, modus nila yan. Nakaplastik yan sa likod nila para perahan ka lang nila. Sige na, kami na bahala dito. Mister, nakuha mo siya? Oo, naabutan ko siya. Maraming salamat po, mister. Kinabahan ako. Yan na lang natitira naming pera at nandyan din ang singsing ng aking asawa. Salamat po. Walang anuman po. O paano? Alis na po ako. Mag-iingat po kayo kung saan man kayo pupunta. Paalam po, salamat. Grabe naman ang salubong sa atin dito sa Maynila, muntik na agad tayong manakawan. Buti na lang, merong isang matipuno at mabait na lalaki. Andito na tayo sa Maynila. Ang dami palang tao dito. Oo nga, no? At saka masasaya yung mga bata, naglalaro lang sila nanay. Tamang-tama, may karinderya dun, no?
Pagpag ni Aling Teta, oh, mukhang masarap dun ah. Tara, kain tayo. Pagbilan po, pwede pong makikain, pero tanong lang po, ano po ibig sabihin ng pagpag? Ang pagpag ay hango sa salitang tira-tira yung mga tinda namin na yan, mga tira-tira yan, sa iba't ibang klaseng fast food chain. Meron sa Mang Inasal, meron sa Jollibee, McDonald's at KFC. Nililinis namin yung maigi at pinakukuluan. Pagkatapos naming pakuluan, doon namin niluluto kung anong luto ang gusto namin. Sige po, mukhang malinis naman pala. Ipagbilhan po ako ng 2 order ng adobong manok at fried chicken. Kain na kayo ha, magpakabusog kayo yung tubig, dadalhin na raw ng tindera. Nay, ang daming tao dito pero ang saya-saya nila oh. At saka yung fried chicken ni nanay, talagang lasang Jollibee. Ang sarap-sarap. Sulit ng 20 pesos sa isang order. Oo nga eh, ang huling kain natin sa Jollibee nung nabubuhay pa ang inyong ama, wala sana tayo dito ngayon kung buhay pa ang inyong ama. Pero magiging okay din ang lahat. Oo, Nay, may awa ang Diyos. Basta sama-sama, masaya tayo. Maraming salamat sa inyo mga anak. Sige po, Nay. Ate, wala na ba talagang tawad ito sa 1,500? Baka pwede pong bawasan kasi wala pa kaming hanap buhay, galing po kaming probinsya. Iha, wala na 'di ba? Naghanap na kayo kung saan-saan? 2,500 na yung pinakamababa at ito ang pinakamura. Hindi na kayo talo dyan. Bigyan nyo na lang ako ng 1 month advance, 1 month deposit. Pag wala, hanap na lang kayo iba. Paano naman po tungkol sa kuryente? Napansin ko po kasi na wala pang kuryente yung bahay nyo. Kayo ang gagastos sa pagpapakabit ng kuryente? Ang dami ninyong tanong. Kukunin nyo ba o hindi? Kukunin po namin, iaabot po namin yung bayad bukas. Sige, alis na ako. Paano matitirahan yan? Puro tubig at putik. May mga daga at palakapay. Saan tayo matutulog nito? Grabe ang putik. Sana mababaw lang yan. Paano kaya natin mapupuntahan si Aling Tisay, yung may-ari ng bahay, para manghingi tayo ng papag o kahit anong gamit? Nay, wala pang papag, wala lahat. At para bang nagkakaroon ng high tide dito, puro putik, ang daming palaka at ang daming daga. Ito na ba talaga ang titirahan natin, Nay? Nay, takot po ako sa daga at palaka. Lipat tayo ibang bahay, Nay. Ayoko po matulog dito. Baka mamaya maraming palakang pumasok. Nay, nakakatakot naman dito. Baka mamaya natutulog tayo biglang magbaha. Wala pang kuryente. Saan tayo matutulog ngayon, Nay? Di masyadong malalim ang putik, tamang-tama. Maraming bato sa labas, hakutin natin lahat para may matulugan tayo. Takpan natin lahat ng putik. Opo, Nay. Sige po, Nay. Napakahirap talaga ng walang tatay. Kung nabubuhay lang sana si tatay, Nay. Wala sanang ganitong sitwasyon sa atin. Tama ka po, ate. Ngayon ko mas lalong naiisip na sobrang halaga ni tatay at lalong na napahalagahan ang lahat ng hirap at sakripisyo ni tatay. Miss na miss ko na nga po si tatay, Nay. Kung nandito siya, kahit mahirap, masaya sana tayo. Sana malampasan natin lahat ng pagsubok dito sa Maynila. Sigurado ako, nakabantay naman sa atin ang inyong ama. Hindi niya tayo pababayaan. At lagi niya tayong bibigyan ng lakas para bumangon araw-araw. Sige, Nay. Maghahakot na po kami ng bato. Alis na po kami. Kunin na po namin. Sige, anak. Hakutin natin lahat ng bato na yan para matakpan lahat ng hukay at putik. Para makatulog tayo habang maaga, simulan na natin. Sige po, umpisa pa lang ito ng pagsubok namin, sigurado ako. Napakarami naming pagdadaanan dito, pero ito ang magpapalakas sa amin. Madami-dami pa hahakutin namin. Walang pahinga, dapat tuloy-tuloy. Kailangan matapos agad para may matulugan kami at makapagpahinga. Masyado kasing malayo yung hakutan ng bato, kaya medyo mahirap, pero makakaraos din. Malapit na, konti na lang, makakaraos na din. At makakatulog na rin ng mahimbing, sobrang pagod na kami. Mga palaka, daga, huwag kayong lalapit sa akin. Hindi ko kayo sasaktan. Maglalagay lang ako ng bato. Pakiusap, takot na takot ako sa inyo. Sana makahiram si inay ng papag o kahit anong gamit kay Ate Tisay. Sana nga. Medyo malayo din bahay nun dito eh.